Good morning po sa ating lahat. Magpapalang umaga, praise God. And napakaganda ng topic natin ngayon. Pagkaktaan po natin ang buhay natin. Let's open our Bible to Ezekiel chapter 24, verse 15 to 27. Basahin po natin. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sa isang iglap, kukunin ko ang taong pinakamamahal ko. Ngunit, huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga. Grabe, no? Kukunin yung mahal mo, pero di ka pa rin niya. Gaya lang. Ngunit, tibayan mo ang loob, manahimik ka. Huwag mong ipaparinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ng mukha, hindi kakain ng pagkain ng mga upuhang tagaiyak. Grabe, may tagaiyak sila pag may plano na uupahan para mag-iyak. Dito, ganito siguro itong trabaho natin. Sa dito, verse 18, umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita, kinagabihan namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang inutos ni Yahweh sa akin. Tinanong ako ng mga tao, anong ibig mong sabihin sa ginagawa ko ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ni Yahweh na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito. Ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati na katurbante at palyabak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mga malaya sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ni Yahweh, ang mangyayari kay Ezekiel, ang magiging babala sa inyo. Kung mangyayari ng lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyo ako si Yahweh. Ezekiel, anak ng tao, aalisin ko sa kanilang matibay nilang templo na siya nilang ipinagmamalaki at kasiyahan. Gayon din ang kanilang anak. Sa araw na yun, isang takas ang magbabalita sa iyo ng mga pangyari. Sa araw na yun, makapagsasalita ka na muli. Makakausap mo na ang takas na yun, ikaw nga ang magiging pinakababalak sa kanila. Sa gayon, makikilala nila ako si Yahweh. Let's pray. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for everything you have done. I pray, Lord, today as I preach your word, ikaw ang Diyos na magturot ng salita. I pray for your blood to cover this place. I pray for opinion yung Panginoon. And I pray, lahat ng taong Panginoon, sa kanilang pakikinig sa iyong salita, tunay na nagagawin ka sa puso, sa isipan ng buhay ng bawat isa. And everyone, Lord, will be like Ezekiel. Grabe, Panginoon, ang buhay niya. And I declare this topic, hindi lang nila ito basta narinig, kundi doon, Panginoon, ito lumago sa puso ng bawat isa. We declare victory, Panginoon, in this topic. In Jesus' name we pray. Amen. Palagpakan po natin ito. Hallelujah. Praise God. Ang topic po natin ngayon is submission in the midst of grief. Pagpapasakop, kahit nandun yung nagdadalaghatik ka. Grabe, tapos binabasa ko pag-inisip. Sabi, grabe ito, Lord. Grabe ka spiritual na tao ito. Sipin mo, nagpapagamit ka sa Lord kasi sabihan ka ng Panginoon, ngayong araw na ito kukunin ko yung pinakamamahal mo. Pero hindi ka pwede pumiyak. Tapos yung iba, kumakiyak, alam mo, grabe, no? Wala pang kinuha. Grabe, no? Kaya dito makikita mo talaga na sa isang banda, ang isang servant ng Diyos dapat ganito. Alam mo yung sabi ng Lord na, ganito ang totoong spiritual. Ganito yung totoong spiritual. Yung tipong talagang kahit may kinuha na ang Lord sa buhay mo, spiritual ka pa rin. Nagpapasakop ka pa rin. Grabe po kasi isipin mo na nagsiserve ka sa Lord, tapat ka. At pwede isipin ng mga tao na talagang grabe yung buhay mo. Pero sa isang iglap, namatay yung pinakamamahal mo. At pwede isipin na ibang tao na na
Pangit ng Lord yun. Pero hindi po eh. Ezekiel, yun po ay way ng Diyos para ipakita sa mga tao kung ano yung dapat. Alam niyo po, sa topic na, isa lang yung pinaka dito ng word na talagang as a Christian, importante po na maging spiritual ka. Hindi pwedeng emotional ka. Amen po ba? Amen po ba? Kasi isipin mo dito ha, hindi madali ito. Hindi madali yung sasabihan ka ng Lord na bukas, kukunin ko yung pinakamamahal mo. Hindi ka pwedeng magluksa. Hindi ka pwedeng umiyak. Wala kang pagsasabihan. Di ba? Grabe kahirap nun. Yung iba, pag may problema, umahanap ka ng kakapitan mo. Umahanap ka ng leader. Umahanap ka ng kamag-anak mo, kadugo mo. Pero ito wala. Sinabihan siya ng Lord, wala. Kaya in this topic, kaya kita mo talaga na sa kabila yun, nagpapasakot pa rin siya. Nagpapasakot pa rin siya. Dahil sa Kristyano kasi ngayon, mahirap magpasakot. Sa naobserbahan ko ha, in the church, even sa mga pinapalit ng Panginoon, yung mga tao kapag may pagdadaanan, hindi sila nagpapasakot. Minsan sinasabi nila, hindi mo ako naiintindihan. Pero, nilagay mo yung sarili mo sa buhay ni Ezekiel. Nilagay mo yung buhay mo sa buhay ni Ezekiel. Hindi mo ako naiintindihan, hindi mo alam pinagdadaanan ko. Pero, hindi mo alam na meron mas nakakaintindi sa mga Panginoon yan. At sa buhay ni Ezekiel, dito ituturo na talagang napaka-importante ang pagpapasakot kahit nagpadalamhati ka. Kung may nawala man sa'yo, may napatay man sa'yo, kung may mga tao bigla na lang naglahok sa buhay mo, magpasakot ka pa rin. Amen po ba? Kasi yung buhay mo, yan po yung patotoo na gagamitin ng Panginoon para maging warning sa mga tao. Amen? Amen po ba? Kasi sa panahon ngayon, dahil ang Diyos ng mga tao, kahit matindi na yung pinagdadaanan, nagpapasakot pa rin. Yun ang hinahanap ng Lord. Hindi po naghahanap ang, remember yung lagi sinasabi natin, hindi naghahanap ang Diyos ng mga tao sa church, na mga aaten. Naghahanap po siya ng mga disciple. Yung mga tao kahit saan natin noon, kahit may pinagdadaanan, nagpapasakot pa rin sa kalooban ng Panginoon. Kaya yan po yung topic natin ngayon, submission in the midst of grief. Maraming mga tao hindi kilala si Ezekiel, pero ginagamit yung pangalan na. Karamihan yung mga tao pa, Ezekiel. Sino ba si Ezekiel? Diba? Maraming mga tao na ginagamit yung mga pangalan sa Bible, pero hindi nila alam yung character na yun. At ito sa topic natin, isa rin ko sa ipapakilala kung sino ba si Ezekiel sa Bible. Actually, wala na dito eh. Pero sa Bible, si Ezekiel, isa siyang manunugtog. Isa siyang makaawit. Isa siyang propeta, isa siyang servant ng Lord, na ginamit ng Panginoon, isa siyang priest na ginamit ng Lord para mag-preach sa Israel. Isa siyang musikero. Pero nakalagay sa Bible na hindi siya pinapaniwalaan ng mga tao. Ang tingin sa kanya ng mga tao, isa lang manunugtog. Pero isa siyang propeta. So doon nakikita mo talaga sa buhay ni Ezekiel na servant siya ng Lord, tapat siya ng Lord, pero tayo hindi naniniwala sa kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, yung buhay niya, yung ginamit. Grabe, gamit na gamit siya. Sabi na dito, kukunin yung pinakamamahal mo. Ikaw may kinuha na ba sa'yo? Pinakamamahal mo ba yan? O, di ba? Ito, sabi nga, grabe yung submission niya. Pwede naman siya sabi na, ay Lord, ayoko. Bakit naman ganyan? Kung ganyan lang, ayaw ko na magpag-aamit. Di ba? Pero hindi. Wala po siyang reklamo. Kahit yung asawa na pinapupunin. Grabe no? Ibang klaseng kwento dito kasi sa Bible, mayroong isang lingkod ng Diyos na si Hosea. Sinabihan siya ng Panginoon na asawahin mo yung babaeng bayaran. Isang babaeng bayaran yung asawahin mo si Gomer. Ito naman, isang lingkod ng Diyos, sinabihan ng Lord na asawa mo mamamatay. Pero hindi ko pwedeng umiyak. Hindi ko pwedeng tumangis. Hindi ko pwedeng kumain ng mga bagay na panluluksa. Grabe yung heart, di ba? Kasi iba, wala ko naman kanya. Wala kong nangyari. Kung makamuling naman, kala mo. Di ba? Kala mo, nawala na eh. Di ba? Kung may mga kala mo, nagmumukmuk na eh. So dito makikita natin, ano yung meron dito sa kwento? So meron pong tatlong bagay na matututunan natin sa buhay ni Ezekiel. Bago sa kanya, ano yung nangyari sa kanya,
ano yung nangyari. At yung nangyari sa kanya, ito rin yung warning sa atin, Lord. Ito rin yung nangyari sa atin na dapat malaman natin. Kasi, walang shortcut. Itong may principle, ito ay isang, ano yung darating ka, ito yung hinaharap sa iyo ng Diyos. Kung ikaw yung tipo ng tao, na hindi ka na marunong magpasako kapag may pinagdadaanan ka. Yun yung point eh. Yung point yung isipin ito yung ihaharap sa iyo ng Diyos pagdating ng paghukom. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka na marunong magpasako kapag may pinagdadaanan ka. Nasabihin ng Lord, talaga ba? Sisipin, ikaw humarap dito. Pakiharap mo yan dito. Kasi spiritual ang pinag-usapan mo dito. O ito sa Bible, marami tayo nakikita mga servant ng Lord na nung namatayan, grabe, umiyak sila, tumakoy sila. Even si David, grabe iyak niya. Pero ibang klaseng buhay ito eh. Pero alam niyo po isa sa nagpunto sa Bible, yung mga servant ng Lord, kapag may mga pinagdadaanan sila, sumusunod pa rin talaga sila. Grabe, sumusunod pa rin sila. Grabe yung sinawa ni David, kung kasama si David sa Bible, nung time na yung anak na mamamatay pa lang, pasting siya. Nakikita mo, nagdadalang hati siya. Pero nung namatay na yung anak niya, okay na siya, hindi na siya nagpasting, kumain na siya, hindi na siya magpagkain. Kasi kamusta eh. Alam niyo po, marami kasi mga tao kapag nawawalan sa buhay nila, di makamove on. At ang makasakla, pati ang Lord nadadamay. And the problem, bakit nagkakaganon? Kasi nga, kulang sa kaalaman. Pero wala akong nabasa. Minarami yung katanong, paano po ba malaman yung kalooban ng Diyos? Paano po ba malaman ang boses ng Diyos? Magbasa ka ng Bible. Ganun lang po kasimple. Magbasa ka ng Bible. Kasi unang-una, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo rin pwede sabihin ang boses ng Diyos na naririnig mo. Alam mo yun? Nagpurama naman. Paano masabi ng boses ng Diyos, iwan naman sa Bible yan? So, ang pinaka-the best para malaman yung kalooban ng Diyos, magbasa ka ng Bible. Kaya hindi mo rin pwede sabihin na boses ng Diyos yung naririnig mo. Kasi kung wala yun sa Bible, yung naririnig mo, hindi rin yung galing sa Diyos. So, ang pinaka-the best, para malaman yung kalooban ng Diyos, magbasa ka ng Bible. Yung mga tao gusto marinig yung boses ng Diyos, pero hindi mo gusto mo na agad makarinig ng boses ng Diyos, pero yung bagay na nakikita, hindi mo mabasa. Pero paano ko rin yung boses mo? Gusto ko yung boses mo, yung Bible mo sa kwarto mo, inaalikabukan na. Saka una-una, maraming mga tao din po, maraming mga tao na sinasabi nila, sa Lord to, pero hindi nabibigyan. Hindi nabibigyan. Kaya if you want to hear the voice of God, read Bible. Amen? At doon natin nalalaman na boses ng Diyos yung narinig mo kapag nagbabasa ka ng Bible. So maraming mga tao kapag nahihirapan sila, nagdadalamin, ayaw nila pasakot. Pero alam niyo, kwento ni Ezekiel, isa ito sa dapat ilagay sa puso mo. Amen po ba? So ano ba yung matututunan natin sa kwento ni Ezekiel? Number 1, warning before grieving. May warning ng Diyos. Yun yung dapat mong katandaan bilang isang Kristyano. Lahat tayo, bago dumating sa pagdadalamhati, lahat tayo, ngayon pwedeng masaya ka, lahat tayo pwedeng masaya ngayon, pero tatandaan natin, there's a right time for everything. Nakalagay ko sa Bible, there's a right time for everything. Yung tumatawa, hindi yan araw-araw masaya ka. Pwedeng bukas, di ba? Tapos na natin ang karahang, ang topic natin na tayo, venture beyond familiar limits. Kasi hindi mo alam kung bukas buhay ka ba. Pwede bukas mamamatay ka na. Kasi totoo napansin ko sa pagiging Kristyano, isa sa obserbahan ko, paiba-iba ang maramdaman mo posisyon ka. Ngayon, masaya ka. Pwede ngayon, masaya ka. Pwede bukas malungkot ka. Pwede kinabukasan, mamatayan ka. Pwede kinabukasan, bibiglaan mo nangyari. Pero ang point dito, bago po mangyari lahat, may warning ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, hindi mo lang ako binalaan. No. Sa Bible, napakaklaro po, may warning lagi ang Panginoon. Si Ezekiel, may warning po sa kanya ng Diyos. Ano sinabi sa kanya? Ito po, Ezekiel chapter 24, verse 15 to 18. Sinabi sa akin Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sa isang iglap, kukunin ko ang taong pinakamahal mo. Alam niyo po, in reality, ipaghanap mo nito sa buhay mo. Kasi sa isang iglap, pwedeng kunin ng Lord yung pinakamamahal mo. Amen mo ba? Buti mo, hindi po.
Totoo naman, alam mo po, na talagang anytime pwede pinila. Pero ito yung sinabi ng Lord, huwag mong itatangis ni iluluha. Ang hirap nito, huwag kang iiyak, huwag kang luluha. Siguro, grabe ka manhid mo nito. Sabi ng mga tao, manhid mo naman. Nagbabalin mo lang. Parang yung tanda naman tayong papa namin, sabi ng mga kamag-anak namin, sabi ng specific yung lola ko, sabi, parang sayo-sayo niyo. Parang hindi ko lang kayo namatayan. Ganun sinasabi sa amin ni lola. Parang kung sayo-sayo niyo. Parang hindi na lang kayo namatayan. Kung hindi niya alam, parang ganito yung ginawa namin, umiiyak sa loob, pero hindi sa labas. Sabi dito, maaari mong daanin sa buntong nila. Ngunit tibayan mo ang loob, manahimik ka, huwag ipaparinig ang iyong pagkamis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ng iyong mukha, hindi kakain ng pagkain ng mga upahang tagapagya. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita, kinagabihan na matay ang aking asawa. Inaumagahan, ginawa ko ang ginito sa piniyari. Sipin ko pa, habang nagsishare ka, yung asawa mo, hindi na alam kung sino. Hindi na alam kung sino yung pinakamamahal na mamatay. Pero pag share niyo umaga, namatay yung asawa niya sa gabi. Pero makita mo, kinaumagahan, sumunod pa rin siya. Yung iba, Lord, hindi mo nakatawasin kung namatay ako. Diba? Hindi mo nakatawasin din, namatay kasi. Namatay yung aso ko. Namatay, alam niyo po, dito mo makikita, may ibang klaseng level ng spiritual level dito. Diba? Dito mo makikita na may warning ang Diyos sa kanya. Alam niya na mangyari, kaya sumusunod na po siya. Amen? Makikita mo dito na grabe yung buhay ng isipin. Namatayin ka na, nagsushare ka, faithful ka sa Lord, pero may tinuwag sa'yo. At ang patindi, pinakamamahal mo. Pero, sumunod pa rin siya. Sumunod pa rin siya. Amen? Kaya ito ay isang paalala sa inyo. Sabihan mo sa kapatid, sa katabi mo na, sumunod ka kung dumating mo sa buhay mo na may ganito mangyari. Amen? Sumunod ka, sabihin mo, sumunod ka. Pero iba, hirap naman ito. Alam niyo po, yan lang ay mahirap. Pero yun po kasi talaga yung totoo. Hindi madali, pero sumunod ka. Amen? Amen po ba? Sumunod ka, kasi isip mo, hirap-hirap. Dito pinapakita talaga. Ito yung totoong ano. Ito yung totoong nasasaktan, pero sumusunod. Ito yung level kung kayo mo ngayon na pinagdadaanan. Wala pa siguro dito. Alam mo yung binasa ko, sabi ko, wala pa to, Lord. Wala pa to. Diba? Wala pa. Tapos sabi natin kayo wala kong kain tayo. Hindi natin kayo wala kong masahin tayo. Alam mo yun? Nasasaktan ka kasi iniwan ka lang. Ito hindi ko iniwan lang namatay. Yung asawa niya, nakasama niya. Knowing na nagsiserve ka, knowing na faithful ka, knowing na pinipersecute ka. Kasi pinipersecute po si Sigur dito eh. Isipin mo, pinipersecute ka, tapos pinipersecute ka, namatay ang asawa mo. Ano na lang iisipin ng mga tao? Yung isipin ng mga tao na tinatong propeta na ito, namatay ang asawa. Pero hindi alam ng mga tao, niloob din ng Lord, hindi para kay Sigur, para sa kanila pa rin. Diba? So, ganun po, sa buhay natin mga kapatid, may warning ng Panginoon. Sa iyo, ngayon, ilagay mo ito sa puso mo, ilagay mo sa isip mo, may warning ng Lord. Lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng mga pangit, kung meron nang nangyari sa iyo na harap, kasi hindi naman natin talaga pwedeng iwasan yun. Meron talaga. Lahat mo rin tayo, ang gusto natin, magandang buhay, smooth, pero hindi. Meron talagang mangyari hindi maganda. Walang, kahit sabihin natin, grabe kang katapat sa Diyos, meron talagang hindi mangyari maganda sa iyo. Kasi yan po ay part ng pakipag-isa kay Kristo. Amen po ba? May iba nagtatanong, Lord, bakit nagsiserve naman ako sa iyo? Bakit ang pangit na nangyari sa buhay ko? Mapalad ka. Amen? Mapalad ka. Kasi sa Bible, ganoon po talaga. Hindi porket tapat ka sa Panginoon, walang pagdadaan ng kabigatian. Meron. Sa habang nasa mundo ka, meron. Sabi ko nga sa post ko nakaraan,
tahimik na buhay, hindi yung uso sa Kristiyano. Hindi uso ang sa Kristiyano tahimik na buhay. Kasi ang totoong Kristiyano, hindi tahimik ang buhay. Mag-lead ka pa lang ng tao, gulo na. Hindi tahimik ang buhay. Pero alam ko totoo, may kapayapaan sa buhay Kristiyano. May kapayapaan pa rin tahimik ang buhay, hindi. Alam mo yung gusto ko magtira sa bundok. I mean, hindi naman bundok ka. Yung nature, dagat, yun lang. Parang nahimik ka lang. Pwede lang hindi ka mag-lead ng tao eh. Kung pwede lang hindi ka makiharap sa tao, walang problema. Pero hindi pwede. Kailangan mo magsalita. Amen po ba? Kailangan mo magsalita. Hindi pwede hindi ka mag-preach. Hindi pwede hindi ka mag-laran. Hindi pwede hindi ka umusibin. Kung kayo, sabi si Kristo, tahimik ka sa langit. Di ba? Sabi naman, di ba kung gusto tahimik ng buhay? Ito lang sa langit. Bala na yung mga tao dyan, nagugulo. Pero hindi. Nagkatawang tao siya. Pinangawa niya yung salita. Di ba? Alam mo, magulo na yung buhay mo sa Diyos. Ay, magulo na yung buhay mo wala ka pa sa Diyos. Pero yung magulo na yung magulo kapahamakan. Ngayon, nasa loob ka na yung mga magulo. Ito yung magulo na may kabuluhan. Amen po ba? Ito yung ano yung sabi sa Bible na kalit ba, nakarito ako para mag-exit ng kapayapaan? Hindi. Nakarito ako para mag-away-away ang ama at saka ang anak. Asawa at ang kanyang ano. Sabi sa Bible, di ba? Huwag katayan. That's a gospel. Eh, yung gusto ko dati, gusto ko tayo nabuhay, ganito. Pero, hindi talaga uso sa Lord sa Kristiyano tayo nabuhay. Ang uso sa Kristiyano, kapayapaan. May kapayapaan kahit magulo. Yun ang the best. Kahit pinaprescribe ka, may peace. Kahit may mga umatake sa'yo, may peace. Kahit sabihin natin na may mga nangyari sa paligid mo, may peace. At yun naman talaga sinabi ng Bible. Sabi sa Bible, John chapter 16, verse 33, sinasabi ko ito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Malinaw po, sa mundong ito, may kapighatian. So sa mga naghahanap ng katahimikan, walang katahimikan sa mundong ito. Pero may katahimikan pa rin pong pangako ang Diyos. Sa langit po yun. Amen po ba? Alam niyo po, yan yun. Hanggang nandito tayo sa mundo, walang katahimikan. Ang pag-asa na lang natin si Kristo. Amen? Kaya huwag na huwag kang aalis sa Kanya. Amen po ba? Kung gusto mo lang kapayapaan makipag-isa ka sa Kanya. Tingnan niyo po, kapag di ka makipag-isa kay Lord, magulong buhay mo. Pwede mong ipagpanggap sa mga tao na masaya ka. Pero iskan mo yung sarili mo kapag ikaw na lang isa. Masaya ka ba talaga? Hindi. Kasi kung sasabihin mo, sinungaling pala ang Bible. Hindi nagsisinungaling ang Bible. Sabi sa Bible, walang kapayapaan ang taong makasalanan. Amen. Amen? At alam niyo, hanggang ngayon hindi yung pinapanghawakin ko palagi. Hindi ako naniniwala na masaya yung mga tao na buhay ko lang Kristo. Hindi kaya yung mga nagsasabi na, wala malis sila sa Lord. Tapos tatanungin sila, kamusta ka? Sasabihin nila, okay lang po, sila po. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi ko nagsisinungaling ng Bible. Amen? At tandaan po natin, may warning ng Lord. May kapagkatiyan naman talaga. As a Christian. Pero sumunod ka pa rin na sumunod. Sabi sa Bible, 2 Corinthians chapter 4, verse 17, ang bahagya at panagdalihang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubuhay ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Temporary lang naman ito. Temporary lang. Mas okay na mag-suffer now, enjoy later. Isa pa enjoy ka ngayon, suffer later. Mas okay na po yun. Ayan mo ba? Yung iba ngayon, nasa bar. Yung iba nag-ilog, nag-sigarilyo. Hala, pag-linggo, mag-ilog. Diba? Ikaw naman, dito, mag-liver. Diba? Diba? Ilog. Ilog. Pero kahit maligo ka ng ilog, hindi kaya mag-isip ng ilog yung paloob mo. Ayan mo ba? Diba, naligo ng ilog. Wala, pumulago pa rin. Si Kristo lang po ang dililis sa'yo. Amen? Alam mo, itagandaan mo. Kung bakit sa iyo matagal na to, yung hirap na pinagdadaan, sobrang tagal na, mas matagal po sa impyerno.
Alam mo yung meron akong nabasa na quotation sabi, ang mahirap sa impyerno, hindi yung parusa. Ang mahirap doon, habang buhay yun. Yung imagine mo, hindi ka na makakaalis doon. Kaya habang nandito ka sa mundo, kung nagsasuffer ka for the glory of God, kailangan mo lang. Amen mo ba? Isipin mo lang, Lord, thank you po. Kasi temporary lang to. Amen? Kasi meron buhay mo lang hanggang. Noong time na yun, nagsabi sa akin ng Lord na, sabi sa akin ng Lord na, meron pa bang mas magandang, meron pa bang higit na mas maganda sa kaya kong ibigay? Kasi sabi ko, Lord, di mo lang ako makabawi kay Papa. Sabi ko, Lord, mas maganda pa rin ibibigay ko kasi sa ibibigay mo. Bakit? Sa langit, no more tears. No more pain. Kaya, doon na, iniyak na namin lahat. Kinuha na siya Lord eh. So yung purpose ng lambay, hindi na yun para sa iyo kasi baka na ko pa lang. Hindi. Ang purpose ko para sa mga dumadalo. Na sila, tanggapin din si Kristo. So yun yung point na yung iba kang nasip, bakit di ko lang nag-iyak? Tapos na. Pero na ako sa iyak, in a sense na mamimiss mo kasi siya. Pero hindi ko makakalimutan yung binulong ko kay Papa nung namatay siya. Sabi ko pa, mauna ka lang dyan sa langit, susunod kami. Yun lang sila, di pa namin oras na mission pa kami. Kaya, syempre, kung gusto namin makasama si Papa, mag-serve kami hanggang dulo. Ayaw nila, bala sila, sa ako gusto mo. Kasi nandun na siya eh. Diba? Nandun na siya eh. So, ganun din naman. Isang banda, si Ezekiel, yung asawa niya, sa langit na. Susunod na lang siya doon. Kasi sa mundo, kaya lang naman yung mga tao umiyak, grabe, kasi hindi nila alam saan napunta, baka naging paro-paro. Baka naging tubig. May sinulat, tanda ko. Parang gano'n na. Okay, duwa ko sa'yo, sinulo mo, kalokohan. Yan yung sinasabi na, di ka nagbabasa ng Bible, kaya ginawa mo paro-paro ng lula mo. Walang gano'n. Lagi ko yun, sa palabas ka naman, may mga ganyan. Yung sinulo mo dikit sa akin. Ako hindi ako papayag ng tatay ko maging ganyan. Paano kung damok ang dumitig sa'yo? Hindi na yung damok ng tatay mo? Hindi ako sa tinatay mo? Wala sa Bible yun. Ha? Hindi. Ano niyo sa Bible nakalagay? Nakaputbak sa isa sa tao, isa beses na utay. After that, pag-hukom. Yung mga nagsasabi na pakalat-kalat ng mga kaluluwa, hindi po yung kaluluwa ng tao. Demonyo yan. Demonyo siya. Alam mo, dati ganito din yung akala ko. Pero nung nagbasa ako ng Bible, doon ko naman ito, demonyo pala yun. Hindi yung tao. Basa ka po Bible, makita mo doon na nung namatay yung mayaman at si Lazaro, sa langit, yung mayaman, templo. So, ganun po, hindi yung paro-paro, hindi yan. Hindi yan, kasi yan po ay hayop. Alam niyo po, pang ilang araw nalika ang hayop, pang-iba, pang-anim ang tao. Bakit di mo paro-paro yung magulang mo? Ano, pang limang araw siya nilikha? Pang-anim na araw po akin. Sabi ng iba, galing daw tayo sa unggoy. Hindi ko alam sa iyo. Basta ako galing ako sa tao. Kung ikaw pang limang araw ka nilikha, pang-anim ako. Huwag mo akong idagay. Meron ganun eh. Kaya tatanungin mo, ba't dilolo ko pa unggoy? Lolo mo unggoy? Ikaw, kung ganyan, unggoy ka. Diba? So hindi mo totoo yun. Hindi mo ba? Malinaw sa Bible, pang limang araw nilikha ng yung hayop. Pakalit na araw tao. Tao ka. O yung ibaba yung sarili mo. Ang hayop walang kaluluwa, ikaw mayroon. Ayan mo ba? Sinasabi ng mga unggoy, ang unggoy walang kaluluwa, tao may kaluluwa. Sana kung may kaluluwa ang unggoy, nagkatawa ang unggoy ng Diyos. Hindi, tao. Amen mo ba? Kaya mo, may paghihirap. May paghihirap, pero lagi mo natandaan na temporary lang po lahat yan. Amen? Gawa chapter 14, verse 22. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhan. Manatiling tapat sa pananampalataya. Naranas muna tayo ng maraming kabigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad. No? Gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos? Daranas ka ng maraming kabigatian. Ngayon po ba?
Kaya, more pain. Hindi pa makakatakas. Maraming kapigatian. Sobrang dami pong kapigatian sa pagsiserve sa Lord. Minsan nakikita mo sa kayo sa iba, yung iba bakit parang walang suffering? Bakit parang ganun pa? Bakit parang nag-enjoy sila? Parang ganun. Kasi alam mo bakit? Mundo pa rin. Pero ang totoong Kristyano, bakit pong kapigatian? Hindi basta-basta ang kapigatian ng mga totoong Kristyano. Amen po ba? Pero tatandaan mo, bago makapasok sa karya ng Diyos, may kapigatian. Pero ito po yung kapigatian na hindi mawawala. Amen? Diba? Parang silid-silid lang. Hindi po, may pain bago makapasok sa karya ng Diyos. Kaya kung meron ng suffering, lagi mong tatandaan. Yung suffering na yan, part po yan ng pagsiserve sa Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Romans chapter 12 verse 9. Magkalag kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palagang ng dalangin. Ano yung dapat gawin kapag may pain? Mag-pray. Nakalagay na po dito sa Bible, no? Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian, manalangin. Yun lang talaga. Kapag may pinagdadaanan ka, kapag may pain, kapag nagkapigatian, mag-pray ka. Huwag ka lumapit, hindi sa lapit ka kay leader. Hindi sa kailangan lumapit ka kay pastor, hindi. Mag-pray ka. Lumapit ka sa Diyos. Amen? Kapag may kapigatian, mag-pray ka, lumuhod ka, umiyak ka. Sabi sa Bible, cast all your anxiety to Him, He cares for you. Nakalagay sa Bible na ipagkatiwala mo sa Diyos lahat ng alalahanin mo. Siya nagmamalasakit sa'yo. Sabi sa Bible, the Lord is near to those who are broken-hearted. Malapit ang Diyos sa mga broken-hearted. Kaya kapag may kapigatian ka, lumapit ka sa Kanya, hindi sa alak. Amen po ba? Lumapit ka sa Diyos, hindi sa alak. Di ba kasi, bili ka muna doon sa Kanya. May problema ako. Huwag po, kung kayo sa ulo mo. Para magising ka. Alam mo ba yun? Naranasan ko dati yan. Pag may problema, uminom ka. Pagka, alam mo ang nangyari? Hindi na susunod ang problema, sumakit pa ulo mo, nabutas pa bulsa mo. Ito naman. Pag may problema, inom. Hindi na susunod ang problema, na-hangover ka pa, naubos pa pera mo, nag-awal ka pa sa trabaho mo. Ang ending, wala, sunod-sunod ang pagbagsak mo. Hindi rin horse talaga ang tutulong, sinulong lang. Ito yung CTGSM mo, may angel pa yun. Yung mga anak-anak may angel, no? Yung ibang anak may angel na nakaano doon. Sino sila yun? Ginamit pa yung angel para uminom ka. Makita mo may espada, yun, anak, may espada. May shield pa. Wow. Ginamit pa ang biblical para sa alak. Diba? Pag meron ka nun, wala. Hindi po. Kailan ka lumapit ka kapag may kapigatian ka. Amen? Hindi ka inom. Pag di ka naman, pag may problema, nag-sigarilyo. Tanggal stress daw. Tanggal stress, bulok baga. Ganon. Tanggal stress, bulok baga. O di, mas na-stress ka pag bulok baga. Diba? Sabi na, kakatanggal kasi stress ito eh. Oo nga, pero mas na-stress ka pag yung baga mo naging kulay tinapa. Alam mo ba yun? Ganun. Actually, mas lalo ka nakaka-stress eh. Diba? Alam mo kapag may mga pinagdalaanin ka, tapos nilibang yung sarili mo sa kasalanan, lalo lang yung lalala. Lumapit ka kay Lord. Amen po ba? Amen po ba? Yan po, mag-pray. So ngayon, alam niyo na, kapag may kapigatian, mag-pray, mag-fasting. Mag-pray, mag-fasting. Hindi mag-stress eating. Diba? Pag may problema, kumain. Magulat ka lang, nililitsyo na. Diba? Alam mo, iba pa rin talaga ang Lord. Iba pa rin yung praying sa 18. Amen ba ba? Alam mo, meron ako napanood ng sabi doon, according sa history, sa unang panahon, ang pagkain naman talaga daw ng mga tao, once a day lang. Wala ka naman makikita sa Bible na may breakfast, may lunch, may dinner. Wala. Bago na lang daw yan. Ano daw talaga dati,
Once a day lang kumakain yung tao. Minsan nga, 3 times a week. Sabi sa history. Ganun pala yung kaya yung mga tao natin sobrang healthy. Matatagal ang buhay. Kasi nga, ibang klase, pag once na yung tao na doon sa ating nakain, mas nagiging matibay yung mga cells. Mas nagiging function siya, binubigat sa katawan. Sabi ko, ganun pala yun. Kaya pala sa Bible, wala akong mabasa na nag-breakfast nila yung mga apostol, nag-lunch din sila, nag-dinner. Dito yung mga tao, kung wala mamatay na. Uy, kumain ka na agahan mo, baka maano ko yung hapon. Pero ako yung search ko ba, yun talaga yung nangyari dati. Walang lunch, walang breakfast. 1 time sa day na sila kumain, 3 times a week almost. Kasi ang katawan, sabi doon, ang katawan daw, ano daw to? Binili daw ito para sa fasting. Kaya mas matitibay yung mga tao na nagpa-fasting lagi. Mas energetic. Tignan mo yung palakain, antukin. Antukin. Totoo. Kain ka ng kalit, antuk ka. Di ba? Pero pag di ka kumakain, di ka so, ganoon pala. So, okay, ganoon pala. Kaya sa Bible, yung conserve ka na matitibay. So, yun po, lang talaga sa Christian, pwede mo mag-pray, mag-fasting, mag-magdadaanan ka. Amen mo ba? Amen mo ba? Baguhin mo kaysa. Magdadaanan ka, huwag po kain, fasting. Pray. Iba yung pakiramdam pag-inan. Amen mo ba? Cleansing, hindi lang physical, kundi spiritual. Search ba? Sabi ko, kaya pala ito kahilti mga servant na kasi hindi sila kalakatin. Kaya ang pagkain mo basic na lang sa kanila, dito yung iba kung mag-fasting, wala, alam mo, mahilo-hilo na. Sa araw ko lang, wala na. Hindi po. Pag ikaw yung tipo ng tao na talagang grabe ka sa Lord, hindi ka po mahilo-hilo na. Amen po ba? That's number 1. My warning. Number 2, speaking while grieving. Ito po yung isang kay Ezekiel. Habang po si Ezekiel, alam niyo po sa inyo pala sa Bible, sure po, sa Bible si Ezekiel, nakikita niyo sa Bible na pinaluto siya ng Panginoon ng pagkain gamit ang dumi ng hayop. Grabe kadiri yun. Sabi ni Ezekiel sa Lord, hindi ako kumakain ng dumi. Kaya sabi ni Yahweh, kung kayo gamitin mo ang dumi ng baka, yung mga kumakain ng damo. Kasi yung mga kumakain ng dumi nila malilinis eh. Nakawak na ba kayo ng kain ng kalabaw? Kain ng baka? Nakawak na kayo? Yung malinis yun. Nakawak na ako nun, ginagamit mo yung pagkabas ng mga halaman. Walang amoy. Di ba? So, gamit natin yung point exhibit sa Bible. Tapos, for ilang days, nakatagilid lang siya, nakatagilid na tutulog. At sa iyo, bumabungog si Kel. Mahaba yun eh. Pero na doon, grabe yung kwento niya. Kasi bakit? Yung buhay niya, yung nagsasalita. Alam mo yung isang maganda kay Ezekiel, kahit matindi yung nagkaan niya, nagsishare siya, nag-i-speak siya. Sabi sa Bible, Ezekiel chapter 24, verse 20-23, tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mo ito? Tinanong ko yung buhay niya, yung nagsasalita. Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ni Yahweh, sabihin ko sa sambahayan ng Israel, ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng iyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalanglain ko at papatayin sa tabak ng inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko, huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong patangis ululuha dahil sa inyong kasamaan. Mga ngayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Makita niyo po grabe, kakamatay yung isaw niya. Pero tuloy-tuloy siya magsishare. Yung iba, pag may namatayan, ayun ang mag-share. Alam mo, totoo to. Nung namatay yung tatay ko, galit na galit po mga kamag-anak ko. Kasi nga, bakit daw nag-attend ako ng church? Bakit daw nag-celebrate pa rin ako? Kasi isipin niyo po, totoo to.
Meron time habang naghihingal yung papa ko sa kwarto, nagpaalam ako kay mami, sabi ko nga, alis lang po ako mga 2 hours, may cellphone kami. Galit na galit sila. Kasi ano ako inisip ko lang, si Lord pa rin magsusustain ng buhay ng papa ko, hindi ako. Pag nanumba ako, madadagdag pa ako sa hindi na, wala. Kaya sabi ko noon, Lord, si papa naghihingalo na. Hindi pwedeng maghingalo pa yung mga pinapaserve mo sa akin. Yun yung mindset ko noon. Naghihingalo na yung papa ko. Alam mo naman pati yung mga semester ko kasi may mga pinagdadaanan din. Hindi pwedeng pabayaan ko sila. Hindi pwedeng dalawang maghingalo. Alam mo yan? Pero ang point ko doon, ako na kasi nagbantay ni papa mo. Kasi sa bahay namin that time, si papa kasi nagkalang cancer dahil sa sigarilyo. Kaya, sa mga nagsisigarilyo dito, kung gusto mo magkalang cancer, ituloy mo. Alam mo yun? Nakuha niyo yung point ko. Kung baliktad yun, baka sabihin iba. Sabi niya kasi ituloy. Wala ka talaga pag gano'n. Ang point ko dito, nagkalang cancer si papa dahil sa sigarilyo. Ang daming sabi ko nga, umaga, gabi, ilang kahan ang gusto pa si Garillo sa isang araw siguro, dalawang kahat, tatlong kahat si Papa ng 90. Malakas si Papa ng sigarilyo. Kaya lang sabi ko nga, di ba, kaya ang daming plato ng 90 sa bahay. Kaya nung namatay si Papa, bigla lang yun. Bigla lang. December, January, lumakit siya. As in, bigla, pag-ising niya sa umaga, pause na siya. Pagdating ng February, December, inuubo siya. January, namakos na siya. February, binabayok sila siya sa Manila. Tapos February, binigyan siya ng tanning na ilang days na lang siya. March pala yun. Hindi na umabot sa tanning. April 2, namatay na siya. Ang cancer ni Papa is small cell lung cancer. Mabilis kumalat yung cancer sa buong katawan niya. Dahil sa sigarilyo. Tapos yung baga niya, yun na nga, nagkulay tinapa. Pinakita kasi sa amin yung tsura parang tinapa. Yung baga, kulay abo. Ganun ang nangyari dahil sa sigarilyo ka. Alam mo, wala lang, parang pinapukos yung baga mo. Ganun po yung nangyari. Kaya namatay si Papa. So, nung kami si Papa naghihingalo, ang ginawa po namin magkakapatid, mayroong nagbabantay sa kanya ng day, may nagbabantay ng night. Doon ako sa night naka-assign. Graveyard ko. Sabi ko pa kay Mama, bakit kasi ako ng magkakapatid, dapat pala 12? Parang ang hirap kasi kung bakit nahirap. Gabi-gabi, si Papa, nagtatrabaho pa ako dati ng absent. Gabi-gabi si Papa, inarin ng bibig niya. Pinakis-kis-kis-kis pa. Dibdib pa tinikod. Kikis-kis-kis-kisin mo. Kasi hirap siya humirap. Pero naka-oxygen na siya. Kasi may oxygen sa bahay. Naka-ano kasi siya. Naka-house confine. Naka-confine sa bahay. Doon lang tayo nurse sa bahay. Ayaw ko sa co-op kasi mahal daw yung per room. Sa araw ko lang, ito na. So sa bahay kami nagpa-confine. Doon yung oxygen. Pumunta lang yung nurse doon kasi malapit na naman sa co-op sa Puerto. So, doon. Gabi, kami magkaano. Grabe pagod. Tapos dumating yung time na sabi ng Lord sa akin, celebrate mo yung mga handle mo. Ikatan, pag sineselebrate ko si Pao, sineselebrate ko, parang walo sila kung saan po, yung mga lalaki. So sabi ko, sige Lord, celebrate ako. So papunta ka doon, nag-bread sila sa kanila. Wala, bakit nandito ka? Di ba si Papa mo na ganito? Ay, gusto niyo, mag-celebrate tayo. Nagsisip, testimony kasi yun. Ituloy mo pa rin yung gawain mo sa Lord kahit may gano'n nangyari. Yun ang iniisip ko nun. Kaya ng iba. Alam mo, totoo yun. Yun ang iniisip ko na, Lord, kailangan ko magkaroon ng testimony na kahit naging ngalit bakit kung siselfie pa ko, kaya pa di magpapekto. Pero di nila alam, kung siselfie kami, iniisip yung buhay ni Papa ko. After selfie namin, doon na tumawag si Mama sa niya. Si Papa mo, sumusubok na sa ospital. So, sakto pagtapos sa namin tumawag si Mama, nandito na yung ambulansya sa bahay, susubok na siya sa kobo.
Doon ako dumiretso sa coke, doon ako dumiretso sa bahay. Punta doon, sinagap si Papa, kinabukasan, doon siya kinuha. Pero yung point ko doon, kapatid, na hindi ka pwedeng tumigil sa pag-share ng Word of God kapag may mga pinagdadaanan ka. Amen po ba? Amen po ba? Kasi hindi to about lahat mawawala. Pero ang Diyos pa rin may hawak ng buhay. At saka ito pa, huwag kang matakot mawala yung tao kung alam mo mapatanggap mo na yung kay Kristo. Amen. Amen po ba? Kaya dito sa church, I encourage you. Kung meron kayong mga kakilalang kamag-anak, kadugo, naghihingalo, patanggapin nyo. Amen po ba? Iba yung pinag-pray sa pinatanggap. Pag pinag-pray mo yung tao, you are asking for something sa buhay niya. Pero pag pinatanggap mo siya, nililig mo siya na tanggapin ni si Kristo. Yung iba, dati, may mga iba, dito sa church, meron akong pinagalitan. Namatay yung tatay niya, hindi niya pinatanggap. Nag-iingay yung tatay niya, hindi niya pinatanggap. May sakit yung tatay niya, hindi niya pinatanggap. Tapos isang araw, balik siya sa akin. Sabi niya, Pastor, patay na si Papa, pinatanggap mo. Hindi po, naiyak po ako. Paano po yun? Anong nagawa ko? Bakit natatakot ka patanggapin ang magulang mo? Naalala ko si Papa nung mamamatay si Papa. Nagtutulakan pa yung magkakapatid. Lahat kami Christian na. Mamaya, patanggapin na natin si Papa. Sabi ni Mama, ikaw naman patanggap. Sabi naman ng kapatid kong babae, ikaw naman patanggap kuya. Ikaw panganay. Gano'n? Nagtutulakan na yun. Sabi ko, ang hirap. Tulakan. Pero that time, natanggap ko talaga siya. After ko kain ng dinner, masok ang kwarto, nag-pray ako, tapos sabi ko, Lord, patanggapin ko na si Papa. Kasi kinukundik ako ng Lord eh. Nag-iikal na kasi si Papa kahit sa bahay eh. Ganun, public ng cancer. Naghahabol na siya ng hinga. So, inatay ko siya kong din. So, papatanggapin ka na si Papa. Sabi ko pa, okay lang po ba? Bago tayo matulog, patanggapin po kita. Sabi niya, hindi. Pray. Sabi niya, hindi. Pause ako. Pause kasi nga siya. Sabi ko naman, kahit pabulong lang pa, tanggapin mo lang sa puso mo si Lord. Hindi, alam na talaga. Pero doon sila, pati mga kapatid ko, talagang sila yung taga-ano kay Papa. Sa ako, tumanggap din siya. Anak niya, pagbilad kami. Ako, Papa ko, 4 kami magkakapatid si Mama. Hawak kami kamay, pinatanggap siya. Pero yung nangyari, 4 kami, hawak kami, pinatanggap si Papa. Tumanggap siya. 3 beses siya nagpatanggap. Napatanggap ko siya, napatanggap siya ni Kuya Marty, napatanggap din siya ni Pastor. Kasi bago siya mamatay ng April 2 ng gabi, umaga, pinatanggap siya ni Pastor sa hospital. So, 3 na yun. Sure na yun. Diba? Sure na yun. Oo. Siyempre, alam mo ka ba ng kasalanan bago ka mamatay? Diba? So, ang maganda dito kapatid na, huwag kang matakot patanggapin yung tao. Amen? Lalo na kung katulog mo. Alam mo sa pamilya natin, gano'n. Kapag may mamamatay, napakabuti ng Lord. Kasi hindi niya pinapayagan na kung hindi namin napapatanggap. Hindi lang ako nagpapatanggap. Si Mama, nagpapatanggap yan. Yung kapatid kong babae, nagpapatanggap yan. Naalala ko yung may-awin ako na nagtatrabaho lang sa City Hall. Yung kapatid ko, kapatid ni Mama, si Uncle Al. Nag-iingin siya sa co-op. Si Mama, talagang, bawal pumasok. Pero pinilit talaga ng mga pumasok. Pagpasok ko lang doon, talagang yung kapatid kong babae sa Edwin, nagasigawan siya doon. Nagasigawan siya ng prayer. Kahit may mga nurse, mga doktor, sinasabi talaga, Lord, Jesus name. Si Mama, pinatanggap ako ng malakas. Kung ka na Lord, tanggapin mo si Lord, malakas na. Ano sa langit? Tapos kung tanggap naman dito sa kanya talaga. Alam niyo kung usapang eternal, huwag kang mahihiga. Amen. Kasi pag namatay lang at walang Christian, impyerno yan. Natandaan niyo yan, ha? Kapag may mamamatay ka na, kamag-anak ko sa, pag may namatay na walang Christian, impyerno po yan. Kaya, kaysa unahin mo yung sakit, yung pinagdadaanan, patanggapin mo yan. Patanggapin mo. Amen mo ba? Ngayon, iba sabi ko, ano mo magpatanggap?
Nakapost yun sa FB ko, sa Heaven's Talk, paano magpatanggap, paano din mo. Nandun yung pattern, ipapagayot nyo din sa tao, paano din nyo. Doon lang, nakaputi ako ng jacket. Makikita doon paano magpatanggap. Kasi, alam niyo, hindi pwede. Hindi pwede mag-stop ka sa social mong gasting kapag pinagdalahan ka. Everyday may namamatay. Everyday may namamatay. Araw-araw, oras-oras, segundo may namamatay. Kaya dapat yung isang Kristyano, hindi ka pwede mag-base sa feelings. Kahit may nawawala, kailangan may mabubuhay. Diba? Makita mo dito na kahit nagdadalang happy siya, binitid siya pa rin talaga yung totoo. Hindi lang kasaganahan mararanasan sa Diyos, paghihirap din. Amen? Sige mo nagmamatay ka, yung asawa pititin ka pa, nasumpain ng Diyos. Pero hindi po, si Job nagsalita pa rin. Ano yung ganun? Kapag nagdalang hati ka, maraming mga tao pwede sabihin na, layuan mo lang ang Diyos, naghihirap ka na, ganyan ang buhay mo, hindi mo namamatay na lahat. Pero ang point kasi dito, paano ko papayagan mo natin yung sarili ko sa harapan ng Diyos? Magsalita ka, amen mo ba? Amen mo ba? Dahil ako dati, nung time na, kasi yung tao nagsabi sa akin dati ng paulit-ulit na masaya daw kami nung namatay si Papa. Dumating ang time, nilibyo ko yung tao nun eh. Dahil sabihan ko na, siyempre, napatanggap ko namin sa Lord. Kayo nga dapat maging malungkot eh. Kasi dahil sa inyo, kinuha si Papa. Nilibyo ko talaga siya. Pero hindi ko sabihin ko siya. Pero ang point ko doon, kayo ang nagbibili sa kanya ng isang rin ng sigarilyo. Kayo. Sinabihan ko talaga siya, tapos sasabihin mo, kami ang masaya. Sino bang nagbibili ng isang rin sa kanya lagi? Kayo. Pag ubus na, tatanungin mo, kung meron pa ba? Kala mo pag-ibig dyan? Hindi po. Pinapagaling siya. Pero bakit? Sabi ko, nakita niyo po ba yung iyak kami? Ganito. Hindi nakita. Malungkot kami. Pero ang proof dito, ano namang kapag-buhay ko na nag-usa, hindi na pabamor. We've done our part na matanggap namin sa Kristo. Yun yung ginawa ko doon sa nagsabi ng masaya kami. Pero ginawa ko yung tinawin na hindi siya mag-disrespect. Pinaunawa ko sa kanya talaga na because of that, sa pagbili-bili mo ng mga luhok ni Papa, inanip ko ni Papa yun. Kaya kayo po dito, huwag nyo kasalain yung luhok ng mga tao. Kapag kasalanan, huwag kayong papayag mo gano'n. Amen mo ba? Amen mo ba? Huwag kong bibilihan ng sigarilyo, huwag kong bibilihan ng alak. Ikaw yung naging sandig ng pagkapahamak niya. Amen mo ba? Amen! Si Job, ganito eh. Tinetempt siya ng asawa niya, pero ang nangyari, nagsalita si Job. Magsalita po kayo. Amen mo ba? Amen mo ba? Job chapter 16, verse 30 to 31. Pagkatapos hapalsin ng paulit-ulit, sila ay ipinabilanggo at pinabantay ang mabuti. Ipinasok sila, bantay sa kalooban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang lahat ng gabi na, sila Pablo at Silas ay nanalangin at kumakawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano ay lumindol ng malakas at nairig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang pinto at nakalat ang mga tanikalat ng lahat ng bilanggo. Nagising ang mga bantay ng bilangguan at nang makita nilang bukas ang mga pinto, inakala nilang nakatakas ng mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpapera pa sa harapan ng Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Dito po, makita mo, nakulong, pinagpupit, pinahirapan. Tapos, kinulong pa sila sa kulungan. Pero makita mo, kahit sila, hindi pa rin sila tumigil sa pagsasalita ng salita ng Diyos.
Pwede naman sila sabihin na, deserve mo yan, mapakumatay ka. Siguro no, kung hindi sila lingkod ng Lord, sabihin siguro nila, huwag natin sabihin dito tayo para mapakumatay siya. Pero hindi, lingkod sila ng Diyos. Kaya ang nangyari, sinabi nila, sila. Sige mo, ang hirap nun. Pinahirapan kayo, dinagupit kayo, tulungan kayo, tapos yung tao magbabantay sa'yo para hindi ka makalis, suniran mo ka ng bread. Diba? Grabe yung Diyos sa buhay nila. Ito yung example na kahit may friend, nagsishare. Amen? Amen po ba? Yung ibang mga tao, hindi nila kaya share ng word of God. Yung mga sakit sa kanila. At para sa akin, immature ang tao to. Ang totoong mature, kaya mo share ang word of God ang nakasakit sa iyo. Amen mo ba? Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na, bakit ito share? Tinulong niya ako. Hindi mo ba nakikilala ng totoo si Kristo? Kung ikaw yung tipo ng tao na, bakit di ba pakilala si Kristo sa kaunan? Sinaktan niya ako. Ibig sabihin, hindi ka pa totoong naligtas. Amen po ba? Ang totoong naligtas, lahat kaya mo share. Amen po ba? Amen po ba? Yung tao sinasabi ko sa inyo na nagsasabi sa amin na si Papa mo, nung namatay, masaya kayo, nakatanggap ko po yun siya. Nakatanggap ko yun. At ngayon, okay po kami nun. Pinatanggap ko po yun at siya po siya ng God. So, the point is, ang totoong Kristyano, kaya mo share kung mga taong kasakit sa'yo at kaya mo mag-share kahit nahihirapan ka. Amen po ba? Yan ang totoong na-encounter sa Lord. Ngayon, kung hindi mo kaya, ibig sabihin, may mga bagay sa buhay na dapat isuko. Amen po ba? Sabi dito, Lucas chapter 23, verse 39 to 43. Tinulangin siya ng isa sa mga salarin, nakapako sa tabi niya. Di ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit, pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka nang takot sa Diyos. Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na parusahan tayo ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa ni Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahanap ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Even si Christ, kung nagsasuffer, hindi siya tuligil sa pagliligtas na tao. Kahit nakapakog na, may naligtas pa rin. Grabe no, yun yung totoong sabi rin. Sa chapter 5 verse 10, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. So, totoo po, kahit naghihirap, mag-share ka. Amen po ba? Madaling mag-share kapag walang pinagdadaanan. Pero kung nag-share ka, kahit may pinagdadaanan ka, it's a sign na nagmamature ka na. Amen po ba? It's a sign na tinutularan ko mga servant ng Lord. Kaya, yung wala sabi na, ayoko mag-share kasi nasasaktan ako. Immaturity po yan. Masakit na, binarot ng victims na to. Sige nga, paano mo tutularan si Kristo kung hindi mo ginagawa yung ginawa niya? Paano mo sasabi na nagawa ko na yung pinapagawa ni Lord kung ikaw lang yung tipo ng tao na mag-share ka lang kapag okay ka? Kapag hindi ka okay, hindi ka nag-believe. Kapag hindi ka okay, hindi ka nag-share. Ilang beses na po ako nag-preach dito sa harapan na hindi ako okay. Ilang beses na ako nag-celebrate na hindi ako okay. At sinuport ko na kasi yung kanina, habang nag-iingat yung papa ko, nag-celebrate ako. Hindi kasi ito about sa feelings mo, about sa pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Ilang beses na po yan. Kailangan ng impact. Hindi. Ang point po dito, kapatid, na pag nasa Lord ka na, the old is God, the new is come. Amen po ba? Hindi na ikaw nabubuhay. Si Lord na nabubuhay. Amen po ba? Amen po ba? Last. Ito yung isang maganda kay Ezekiel. Leading while grieving. Yung iba sinasabi nila, leading while bleeding. Ito, mas malala, grieving. Habang namamatayin ka, nag-lead ka. Kasi bakit? Namatayin ka na, ikaw pang example, di ba?
Sabi ng Lord dito, Ezekiel chapter 24, verse 24 to 27. Sinabi ni Yahweh na ang mangyari kay Ezekiel ay magiging babala sa inyo. Kung mangyari lang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa ngayon, ay kilala ninyo ako si Yahweh. Ezekiel, lahat ng tao, aalisin ko sa kanilang matibig nilang templo na sila nilang pinagmamalaki at kasiyahan. Ngayon din ang kanilang anak. Sa larawan na iyon, isang takas ang magbabalita sa iyo ng mga pangyayari. Sa araw na iyon, makakapagsalita ka ng muli. Makakausap ko ng takas na iyon, ikaw nga ang magiging pinakababalik sa kanila. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ito yung tinatawag na leading. Ito na yung leading. Sige mo may mga tao, ang isip nila, kapag may pinagdaanan sila, hindi mo ako naiintindihan. Pero hindi mo ba alam na kaya yung tinakalang sa iyo, Lord, para naging patong ka sa iba? Amen mo ba? Kaya inaalaw ng Lord yung mga paghihirap sa buhay mo para ikaw ay tularan. Tularan, kahit naghihirap, magsiserve ka rin. Amen po ba? Yun yung reason. Kapag mo sabihin na, hindi ako naiintindihan nila. Hindi. Anong mindset mo? Lord, kung ito ang kalooban mo, sige po, para maging patutuo ako sa mga tao. Kahit nahihirapan ako, magsiserve ako. Ganun ko isipin eh. Sige mo, namatayin ka na, ikaw pang example. Yung iba, pag in-example mo, nagagalit. Mas kaya ako. Promise. Kasi bakit? Kasi ang inisip ko, Lord, kung hindi ako sino. Kung hindi ako gagamitin ng sino. Saka ano? Wala akong gagawin ako. Dahil sa aking buhay. Totoo naman lahat yun. Bakit hindi mo i-preach ang buhay mo kung nakatotoo na ng iba sa kwento mo? Amen mo ba? At ang talagang isip ko, wala naman akong oras lagi sa pulpito eh. Saka ang point ko dito na maraming aral sa buhay ko na pwede ma-share sa mga tao. Saka ano, totoo lang, bakit ka matatakot na ikwento o i-preach yung buhay mo sa harap ng mga tao? Wala naman pinabalik ka pangalan. Diba? Pangalawa, na hindi naman yung gagawin yung ikaw ng-preach. Hindi ba na lang kung hindi mo talaga kinakwento yung totoong ikaw. Ganun na kasi yun. Yung mga tao, nahihiyak sila yung kwento yung buhay nila sa harapan ng dito. Isa na ibig sabihin na ayaw mo talaga i-let iniisip mo, gagawin ko ba kasi yun eh. Basta inunahan ako. Mag-inom pa nga ako eh. Hindi ko pa siya kaya hinaligan. Ganun naman talaga eh. Kaya may sabi sa Bible, ang nagkukubli ng kasalanan ng papahamak. Pero sabi sa Bible, katotohanan yung magpapalayag sa'yo. Amen po ba? Ngayon po hindi ko kapatid na kapag ginagamit ng kwento mo, parang i-put sa iba. Pati wag kasi may natutulong sa kwento mo. Prevention is better than cure. Mas okay na yung matulog na nilahin. Na-reach na ako dati sa church na may isang tao na festival, sabi niya, alam niyo po, leader ko dati si Kuya Vince. Ay, isang lang po rin, isang lang po. Ngayon, ang dami ko na. Yan ang sirat niya. Tapos ang liit niya, liit naman, liit niya talaga. Kung ko na sa kanya ito, pero ang nakila na. Ay, school pa lang siya nag-handle ako eh. Nag-handle ko siya. Ngayon, ilang taon na ako siya. Ganun pa rin, maliit pa rin siya. Pero yung anak niya dumami na. Maliit pa rin siya, pero dumami na yung maliliit niya. Alam mo, sabi niya yung encounter, huwag niyo po akong tularan. Dami ka na pong anak. Kami ako po, dati pa lang, hindi na po ako yung Kuya Vince. Ngayon, ganun rin, hindi po akong tutularan talaga. Pinamento ko to kasi gusto kong malaman kung hindi na akong tutularan. Sabi ko, grabe, hindi na gusto ko. Pero sabi ko sa kanya, pero bro, huwag mo lang talagang solusyon dyan, ha? Kasi anak niya, hindi ko niya, tapos kayo babae, kayo ba? Ano, kaliit ha? Ano, pakabago mo bro? Kaliit mo ha? Paano kung kahit katulad mo? Ano kasi siya medyo sinitip na may pagka, sinitip-sinito eh. Na maliit. Sabi ko,
Sabi niya, pero sinabi niya talaga, hindi po ako tutularan. Bata pa po ako, pero dami ko ng anak. Alam mo, ganun din kapatid. Yung kwento mo kasi, yung kwento mo, parang hindi ikaw tularan ng iba. Amen po ba? Kasi alam mo, maraming mga tao na nag-aantay na makarinig ng kwento na gano'n ka. Para at least alam na nila yung gagawin nila para hindi na nila maulin. Amen po ba? Kaya, sige, gano'n, isipin mo. Siguro iba sa inyo, first time na lang na nabasa. Isipin mo, nakatayo ka, gawin ka magbuksan. Tapos ikaw pa ng example. Na ikaw yung maging example sa mga tao na magpakila ka kasi gagamitin kita. Tutularan ka ng mga tao. Amen mo ba? Pero din, may mga tao kasi na emotional. May mga tao na iba yung yung kaunting bagay, iyak agad. Ikaw yung matotoo na si nawala yung niya, di umiyak. Ako rin, dapat di ako iyak. Diba? Si nagganito, di umiyak. Ako rin, dapat di ako iyak. Sila nag-iwalay kami, wala naman. Dapat din na ako iyak. Diba? Amen po ba? Ganun yung isipin na yung kwento mo, meron kakamis dyan. Amen po ba? Kaya huwag mo nagsisihin ng Diyos. Hindi isising si Lord. Nagpagamit siya sa Lord. Amen mo ba? Sabi dito, 1 Corinthians 11:1. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. 1 Corinthians chapter 10, verse 23. Sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyan kasiyahan lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. So maging ikaw ay example sa lahat. Amen po ba? Kung iisip ko yung sarili ko, namatay yung tatay ko, ngayon isip ko sarili ko, wala ako dito. Nakarali, isip ko na ba, kaya ako ba ba? Ewan ko na dito. Ikaw yun, inisip ko, kaya ko lang yun. Hindi ko naman ako, promise, ayaw ko pray ako. May time, kung iisip ko dati na magsiselgroup ako, tapos nalayan ko na yung papa ko, gawin selgroup, makasabi ako na. Pero inisip ko kasi yung tako. Ganon din po ang dapat tularan natin. Amen po ba? John 13:15. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan. Efeso chapter 5, verse 1. Lamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. 1 Peter chapter 2, verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay magtiis para sa inyo. Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Kaya kapatid, natandaan na magpasakop sa kalooban ng Diyos kahit grabe ang pinagdadaanan mo. Amen? Amen po ba? So kung may pain ka, ngayon, wala kang choice. Magpasakop ka. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. Taas po natin ang kamay. Pikit natin ang ating mga mata. Hindi po. Taas natin ang kamay. Hallelujah. Sige po. Praise the Lord. Sa mga oras nito, kung meron ka mga pinagdaan sa buhay mo na matitindi, katulad kay Simeon, sobrang dinindi pa naman pinagdaan. Settings yan. Settings yan siguro. Settings ng camera. Baka naka-type lang. As kayo sa Lord, bilas ng taas. Sabihin mo sa Panginoon, Baka napindot na yung link. Baka pinapindot na yung link. ako sa Na ano ba yan? Sabihin ko, Lord, it's not easy, but I'm going to submit to you. At paniwala ka na sa magpapasakop sa Panginoon, may gagawin siyang pinala. Kapatid, susulat
hindi masasayang ang kapighatian sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sige. Ito yung panahon para humiling ka sa Panginoon na tulungan ka niyang mapagtagumpayan kung ano man ang iyong pinagdadaanan. Hindi pastor, hindi leader, hindi tao ang makakatulong sa iyo. Si Jesus lang makakatulong sa iyo. Kaya sabihin ko, Panginoon, here I am. Hear me. Here I am. Cleanse me. Here I am. Help me. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Sa oras ito, taas mo pa rin sa Panginoon. Mataas na mataas. At habang nakataas ang iyong kamay, sambahin mo ang Diyos. Huwag mong pansinin ang katabi mo. Itungon mo ang paningin mo kay Kristo. Sa Kanya lang. At ano man yung mga distraction sa isip mo, ano man yung mga bagay na rason na gumagambala sa isip mo, ay yung Jesus name. Sa mga oras nito, si Kristo lang ang nasa puso at isip mo. In Jesus' name, fix your eyes up. Hallelujah. Kasaluhin mo, sambahin mo ang Panginoon. Sa umaga nito, is Jesus' name. Hallelujah. Yes, Jesus. Panginoon, namalapit na sa iyo, nagpapakunala, ikaw ang hari sa aking mga buhay. Yes. Hiniling ko ang magpuri sa iyo, natiman sa iyo kaparanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa kisang iyo, awitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ang matibay na sandigan sa lahat. Yes, Jesus. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapanan ay kalamitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan ba'y di ako iiwan? Higit sa sinusyon at suliranin, ang iyong nagkailan sa gitna ng mundo. Awitan kita sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat.
Bless you, bless ikaw naman ang kagay, ang tulong ko, ang tulong ko'y magmumula sa'yo. Hindi pag-ibig ko ang hindi magpapaya sa pagkat ang Diyos na sa ating kagaling. Ang kagaling, ang tulong ko, ang tulong ko'y nagmumula sa'yo. Awitan kita sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang palimay nasa tingkat sa Jesus. Receive the worship of your people. At sa mga oras ito, Lord, we invite your Spirit in this place. Next moment, invite the Holy Spirit. God is here. He is working. He is acting. He is living. And He wants you. He wants you. Let's invite the Holy Spirit. In the name of Jesus.
Come on, church! In your eyes, some riches and nothing. Tell me all the best thing that I've seen story. They'll see all your love has changed my life. Forever satisfied. You are my everything. In your eyes, there's some riches and nothing. Tell me all the best thing that I've seen is your glory. They'll see all your love has changed my life. Forever satisfied. You are my everything. It brings the
Yes, Jesus. Bigyan niyo ako ng makanan, bigyan niyo ako ng pagmamahal, bigyan niyo ako ng pagmamahal. Anak ko, buksan niyo ang iyong puso, pawasukin ako, anak ko, bigyan mo ako ng kahit onting pagmamahal. Huwag kang lalayo sa akin, anak ko, Okse.
ako ang Diyos na tapat sa buhay ng bawat isang naririto. Ako ang Diyos na hindi nagbabago simula noon hanggang sa mga oras na ito. Ako pa rin ay ako pa rin ay ako, hindi nagbago ang pagkatawag ko sa buhay mo. Lumapit ka, magpakumbaba ka, at ika'y aking tatanggapin. Iniibig kita, aking lingkod, iniibig kita, aking anak, iniibig kita, aking piniling, iniibig kita, iniibig kita ng totoo, at dapat ako sa buhay ko. Mahal kita, lingkod ko, mahal kita, lingkod ko, mahal kita. Yes. Hallelujah. Father in heaven, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord, for your blessings. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your word. Thank you for receiving the praises and the worship of your people. Lord, I pray, lahat ng anak mo na narito, help everyone to overcome everything that's they're facing. Ano man pong kapagalian, ano man pinagdadaanan, katulad ni Ezekiel, magpapagamit ang dulo. Masakit, hirap, di alam ng mga tao kung ano ang pinagdadaanan namin. Still, ikaw ang Diyos na alam mo lahat. At naniniwala kami na ikaw ang Diyos na tutulungan kami lahat para mapagtagumpayan ito. Salamat sa tagumpay. Salamat, Panginoon, dahil totoo ang tagumpay na kami. Dahil kasama ka namin. Sa mga oras ito, Lord, as we give our tithes and offering, use this for the glory of your name. Use this for the expansion of your kingdom. Use this, O God, para sa mga bagay na dapat bilhin, dapat i-improve para sa pangailangan ng iyong bahay. Salamat, Panginoon, sa provision. At continue to use this para magpapapala sa mga tao sa paligid namin. Salamat po, Panginoon. Bless the hands of every people. Sabi mo sa iyong salita, subukin ka namin at bubuksan mo ang diruhan namin. Tunay, Panginoon, ang salita mo ay tapat at hindi nagbabago noon ngayon at magpakilanman. Thank you, Lord, for everything. We give you the glory, the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, let's give our tithes and offering.
Praise the Lord. Sige po, tumayo po tayo lahat. Tumayo po tayo lahat. Ihanda po ang ating mga sarili bilang pagtatapos. Tumayo po tayo lahat. Sa mga nasa likuran po, itaas po natin ang ating mga kamay at manalangin po tayo. Hallelujah. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay. Lahat po tayo. Yes, Lord. Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, kayo ang Diyos at banal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mensahe na narating mo sa aming mga buhay. Kayo ang Diyos na patuloy na kumikilos sa pamamagitan po na yung banal ng Espiritu. Patuloy, Panginoon, na bawat isang naririto, patuloy lahat ng aming mga tanggap, patuloy lahat ng aming narinig, ay patuloy na ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon Jesus. Hindi lamang namin ito maririnig, kundi patuloy namin i-apply lahat ng mga mensahe na pinarating mo sa aming mga buhay. Kayo ang Diyos na patuloy na makilala sa aming mga buhay at kayo ang Diyos na karapat dapat na purihin at sambahin si Espiritu sa katotohanan. Patuloy, Panginoon, sa oras na ito, sa bawat isa na paghihiwalay, patuloy na lalabas ng bawat isa na mayroong galang, andun yung saya, andun yung bunga ng ibang mong Espiritu, Panginoon. Patuloy kang kumilos kami sa bawat isa, patuloy mong protektahan at balutan na yung banal na dugo sa pamamagitan po na yung banal mong Espiritu. Mangyari ang kalooban mo, Panginoon, sa bawat isang nalilito at patuloy, Panginoon, na hindi lamang sa araw na linggo ito magkikita kita, magtitipon-tipon muli ang bawat isa,
kundi patuloy, Panginoon, sa sunod pa na linggo, ay patuloy na dadalo sa iyong panambahan, Panginoon. At patuloy ang bawat isa, Panginoon, na hindi lamang sila ang pupunta dito, Panginoon, kundi meron silang dalang mga kaluluwa. Patuloy meron silang ma-invite na bawat isa dito, Panginoon Jesus. Hindi para sa kanilang mga sarili, kundi para sa iyo, Panginoon Jesus. Parang i-advance ang kingdom mo, Panginoon. Parang idalangin ka para sa umaling ka, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Karapat-dapat na, Panginoon, taas sa aming mga buhay mula na pong iba. Patuloy, Panginoon, sa mga isang ito, anuman lahat ng nagawain ng kaaway, Panginoon, ay hindi magtatagumpay sa mga buhay na narito, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Lord, we also pray, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, kahit gaano man kalala o gaano man, Panginoon, katindi ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, magpapasakot sa iyong harapan, Panginoon, sa iyong likod, at sa lahat ng mga likod mo na pinagkakatiwala mo sa bawat isang narito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Ikaw ay yung Diyos, patuloy aming dinadakilan at patuloy namin sa iyo pinapasalamatan lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Be of the glory, of the praise, of the honor, in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sing and celebrate.